Hi everyone, good morning. So ang topic natin for today is all about 2 Corinthians 5 to 8. Ito yung patungkol sa personal eschatology. So dito is itinuturo sa atin na sa buhay natin tayo na dapat nagtitiwala and have courage. Sabi dito, sabi sa 2 Corinthians 5:8, yes, we are area of good courage and we at home with the Lord. Dito ay kaya naman sinasabi na nagtitiwala sila at nasisiyahan sila na mapalayo sa katawan at mapasama sa tahanan na kasama ang Diyos. At ito po ay nagmula ito kay Pedro na excited siya na mapunta sa tahanan ng Diyos, makasama ang Diyos. Excited siyang mamatay. So, meron palang taong mga excited mamatay, diba? Katulad ni Pablo. To depart from the body is to be with Christ. To be absent in the body is with the presence of Christ. So, saan mapupunta ang spirit natin right after mamatay tayo? To depart from the body is to be with Christ. Ulitin. Ito po ay para sa mga mananampalataya. Paano naman yung mga hindi mananampalataya? Yung katawan mo mamamatay pero yung spirit mo mapupunta sa isang place of torment. So, pag sinabing place of torment, ito yung merong pag sinabing intermediate state, ito ay isang waiting station na kung saan yung mga tao na namatay is nasa intermediate state. Dalawa kasi ang kapupuntahan yan. Una, paradise na kung saan with Jesus, at yung pangalawa is a place of torment na kung saan andun siya sa place na punong-puno ng pagdurusa. Yan. So, people who died and wait is nandun sa intermediate state. At mangyayari magkakaroon ng nag-aantay sila na magkaroon ng resurrections of the body. Once we have a resurrections of the body, magkakaroon tayo ng glorified body. Yung patungo sa buhay na walang hanggan. So, ang isa naman is yung place na patungo sa walang hanggang kaparusahan naman. So, ito ay kaya sinabi dito, believers must believe in light, eternity with God. So, ang buhay natin ay hindi lamang dito sa lupa. So, meron din sa sinasabi natin spiritual and other state, di ba? Hindi dito sa lupa na kapag namatay ka, yun na yun, walang kasunod. Kaya po ginagawa natin dito sa lupa, kung anong ginagawa natin dito sa lupa ay pag-iipon yun, pag-iimpok yun. So, we have to focus not on the temporal investment here on earth, kundi itinuturo sa atin ng Panginoon na mag-invest tayo sa pangwalang hanggan na investment. At ito yung mag-focus tayo. Hindi ka mag-focus sa kayamanan mo dito na nagiging hangal ka na gusto mo kang kamkamin lahat mga bagay at i-enjoy mo lahat ng mga bagay dito sa lupa. So, application sa life natin, use our remaining time to serve God here on earth. Kasi lahat ng ginagawa natin dito ay para sa Panginoon at investment for eternity. Kapag nag-share ka ng gospel sa kaibigan mo, natutulungan mo siyang mapalapit sa Diyos. Wala nang pinaka-importanting mission na meron tayo, kundi ang ilapit yung mga taong mahal natin sa buhay, yung mga taong importante sa atin, papunta kay Kristo. And that is the best investment na pwede natin gawin. Hindi po kahit sa anak natin. Yes, tama na ipoprovide mo yung pangangailangan, physical, mental, na bibigay mo yung lahat ng gusto nila, nasusunod mo yung mga luho nila, pero hindi tama na hindi mo sila na ilalapit sa ating Panginoong Diyos. Na mas maganda na ang investment mo ay makilala nila ang Panginoong Diyos sa buhay nila at magkaroon ng eternity life. So,
isa yun sa mga importante na dapat meron silang natutunan sa atin as parents patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ba palapit sila? Minsan kasi naging importante tayo, hindi natin na-share sa kanila about yung kay Jesus Christ. Pero, hindi natin namamalaya na sa mabilis na lang pala ang panahon at yung mga tao na dapat natin makausap, hindi na natin nakakausap kasi namawala na sila, namamatay na sila. So, ang mission natin is ma-share natin ang gospel at mapalapit natin sila kay Christ. Reach people and introduce the Lord Jesus Christ to them. Wala nang mas mahalaga pa yun sa ating mission kundi ito na talaga. So, sabi nga dito, ito nakakatuwa sa Christian mindset. May mga Kristiyano na may mindset sila na face death with courage and excitement. Sino bang taong excited mamatay? Meron ka bang kakalala? So, meron palang mga ganun na tao, no? Kasi talagang gusto nila ay makasama sa tahanan ng Diyos. Hope this verse natin meron tayong nalaman, natutunan. Thank you everyone and God